Sa video na ito ay makikitang nasa kusina ng bahay nila si Ma'am Nida kasama sina Nanita at Zinnia. Nabanggit din ni Ma'am Nida na ginabi siya sa pag-uwi, dahil may meeting nga daw siya. Sinabi din niyang wala pa si Tito Herns dahil pumunta ito sa paaralan nila Mylene at Russell para sunduin sila. Dahil wala pa nga si Tito Herns at kanina pa nakalabas sila Nanita at Zinnia, sila na muna ang magluto ng ulam na madaling lutuin. Sabi din ni Ma'am Nida na meron siyang tinimplang dory cream na fish fillet at tuturuan niya si Nanita at Zinnia ang lutuin ito. Sinabi din ni Ma'am Nida kina Nanita at Zinnia na sanay magustuhan ni na Mylene at Russell ang niluto nila. Nagsimula na ngang magluto si Nanita at Zinnia, at sinabi ni Ma'am Nida na magluto lang sila ng mabilis dahil gabi na nga siyang nakalabas sa school. Tinuruan na nga ni Ma'am Nida na magluto si Nanita kasama na rin si Zinnia. Nagsimula na ngang magprito ng fillet si Zinnia, sinabihan pa siya ni Ma'am Nida na dahan-dahanin lang ito, binigay naman niya ang sandok kay Nanita para si Nanita naman ang maglalagay ng isda. Habang nagluluto sila ay inaalalayan sila ni Ma'am Nida kung gaano kalakas ang apoy, at gaano karaming isda lang ang pwedeng ilagay nila sa kawali. Pagkatapos nilang mailagay lahat ng fillet sa kawali ay tinakpan na muna nila ito. Habang hinihintay nilang maluto ang fillet ay gumagawa din si Nanita ng soup. Sabi pa ni Ma'am Nida na pagdating nila Tito Herns, Russell at Mylene ay may pagkain na. Makikitang tinitimpla ni Nanita ang mga sangkap para gawing soup. Binuksan din nila ang fillet sa kawali para tingnan kung naging brown na ba ito para baliktaran. Si Zinnia ang nagbabaliktad ng mga fillet habang si Nanita ay patuloy pa ring nagme-mix sa mga sangkap para sa soup na gagawin nila. Ginaguide ni Ma'am Nida si Nanita kung paano gawin ang pagme-mix, tinuturoan din niya ito kung saan dapat ilagay ang mga gamit na ginagamit nito sa pagluluto. Pagkatapos i-mix ay ibinuhos na ni Nanita ang nahalong sangkap doon sa kumukulong tubig. Hinayaan na muna ni Nanita na kumulo ang ginawa niyang corn and crab soup. Pinapakita naman sa video ang pinipritong fillet ni Zinnia. Tawang-tawa pa si Ma'am Nida at sinabing ano kaya ang nangyari sa piniprito ni Zinnia na parang durog na. Makikita namang habang kumukulo ang soup na ginawa ni Nanita, ay nilalagyan niya ito ng itlog para mas lamasa pa. Patuloy pa rin sa paghahalo si Nanita para hindi maamoy yung itlog na binabad niya. Natapos na nga ni Nanita ang soup na ginagawa niya. Habang hinihintay pa nila ang fillet na ginagawa ni Zinnia, napansin ni Ma'am Nida na dumating na nga sila Tito Herns, Mylene at Russell. Makikitang nakaupo na si Tito Herns sa may sala at nandoon din si Zinnia na naglalagay ng mga plato sa mesa. Nabanggit din ni Ma'am Nida na sobrang lakas ng ulan doon sa kanila. Tinanong pati niya ang dalawa kung magugustuhan ba nila Mylene at Russell ang niluluto nila. Makikitang bumaba na sila Mylene at Russell sa hagdan, at diretso silang lumapit kay Ma'am Nida para magmano. Sinabihan din ni Ma'am Nida si Mylene na itali ang buhok at kakain na sila. Pagkatapos ay inutosan ni Ma'am Nida ang dalawa na tulungan sina Nanita at Zinnia na maghain ng pagkain sa mesa. Dagdag pa ni Ma'am Nida na pinagluto sila ng dalawa. Nakauhain ang pagkain sa mesa at nilapitan ni Russell ang fillet na ginawa ni Zinnia sabay sabing para daw itong tinapay na durog. Binawi naman agad ito ni Ma'am Nida at sinabi kay Russell na creamy dory yan. Nagsalita naman si Zinnia na fish fillet yan. Inilapit pa ni Ma'am Nida sa video ang fish fillet na ginawa ni Zinnia. Nagbibiro pati si Tito Herns na ang alam niya ay patatas ang nakita niya. Pinaliwanag naman ni Ma'am Nida na iniwan nga daw niya sila saglit at pagbalik niya ay nabaliktad at durog na ang mga fillet na niluluto nila. Tinikman naman ito ni Ma'am Nida at sinabing masarap ang niluto nila. Pinatikim naman ito ni Ma'am Nida kay Russell, bumawi naman agad si Russell at sinabing ang sarap naman pala magluto ng dalawa. Tinanong naman ni Ma'am Nida si Mylene kung masarap ba ito. Sumagot naman si Mylene na bakit parang baboy, at natawa na lang si Ma'am Nida. Sinabi ulit ni Mylene na parang baboy talaga. Paliwanag naman ni Ma'am Nida na isda yan, cream dory na fish fillet. Tinanong naman ni Mylene kung laman ba ito ng isda na ginihiling. Sumagot naman si Ma'am Nida na hindi, slice yan at nadurog lang sa pagbaliktad ng dalawa. Pinakita ulit ni Ma'am Nida ang fish fillet na gawa nila at tawang-tawa pa ito. Maririnig namang nagsalita si Tito Herns at sinabing parang maroya daw ito at tumawa na lang din sila Zinnia. Umupo na nga ang lahat at kumain. Pinakita din ni Ma'am Nida ang soup na ginawa ni Nanita at tinanong sila kung masarap ba ito. Sumagot naman sila na masarap ang soup ni Nanita.
Tinanong naman ni Ma'am Nida si Nanita kung anong soup ulit ang lulutuin nito. Sumagot naman si Tito Herns na sopas ang susunod na lulutuin ni Nanita. Natanong pati ni Ma'am Nida si Zinia kung anong soup ang gusto niyang lutuin. Tinuro ni Zinia ang soup na ginawa ni Nanita at sinabing ganon din ang gusto niyang lutuin. Tinikman na nga ni Ma'am Nida ang soup na gawa ni Nanita at sinabing yun lang ang kakainin niya at hindi na nga siya kumakain ng kanin sa gabi. At masayang nagkukwentuhan ang lahat habang kumakain. Sa isang video naman ay makikitang kasabay kumain ni Ma'am Ruth sila Dane at Neri. Ayon kay Ma'am Ruth na medyo matagal na siyang hindi nakapag-video kasi nga nanganak na siya noong Lunes, noong October 14. Dagdag ni Ma'am Ruth na ka-birthday ni Dane ang pinanggap niya dahil October 14 din niya pinanganak si Dane. Nung nanganak daw siya ay iniwan nila si Neri at Dane sa bahay at pinasamahan na lang daw nila sa asawa ng kanilang pastor. Kakamustahin na sana ni Ma'am Ruth si Neri at nang tinanong naman ito ni Dane tungkol sa ulam nila. Tinanong na nga ni Ma'am Ruth si Neri kung kamusta sila nung wala sila at si Jack lang ang kasama nila. Hindi na muna nakasagot si Neri dahil busy pa ito sa pagtugon ng pakay ni Dane sa kanya. Inulit ni Ma'am Ruth ang tanong niya kay Neri at sumagot naman si Neri na okay lang naman po. Si Dane naman ang tinanong ni Ma'am Ruth kung okay lang din ba ito na 2 araw at gabi silang wala sa bahay. Hindi na sumagot si Dane at tumango-tango lang ito. Dagdag ni Ma'am Ruth na 2 days silang nasa hospital, tapos may assignment si Neri na video presentation at sinamahan na lang daw ito ng asawa ni Pastor para makagawa sila ng video presentation. Nagawa naman daw nila ni Neri sabay sinyas kay Neri na may kanin sa bandang bibig niya. Nagawa naman nila at maganda naman daw yung result sabi ni Neri, maganda pagka-edit dahil marunong na mag-edit si Neri at mas magaling na ito mag-edit sa kanya. Nabanggit naman ni Ma'am Ruth na tinola ang ulam nila ngayon at si Dada Bill daw ang nagluto para sa kanya para naman daw may sabaw-sabaw siya na bagong panganak. Nabanggit naman ni Ma'am Ruth na nasa crib ang baby niya, natutulog. Pinakiusapan naman ni Dane si Ma'am Ruth na ipakita sa video yung baby nila. Sinabihan ni Ma'am Ruth si Dane na mamaya na at ipapakita nila. Dagdag ni Ma'am Ruth na may nagtatanong kasi kung bakit wala pa silang upload, at yun nga dahil nanganak na siya hindi na sila nakapag-video at naiwan sila Dane at Neri sa bahay. Habang nagsasalita si Ma'am Ruth ay tinawag naman siya ni Dane na nasa crib ng bata sabay kaway sa kanya. Lumapit si Dane sa Mama Ruth niya at ulit hiniling na ipakita sa video si baby. Sagot naman ni Ma'am Ruth kay Dane na mamaya, pagkatapos niyang kumain. Dagdag ni Ma'am Ruth na very good ang dalawa na naiwan at sinamahan lang sila sa pagtulog ng asawa ni Pastor. Nagsalita at natawa naman si Neri kay Dane dahil wala daw itong kasama matulog sa kama. Kinumpirma ito ni Ma'am Ruth na ayaw talaga matulog ni Dane sa kwarto nilang mag-asawa na walang kasama kaya doon daw ito sa kwarto ng ate Neri niya nakikitulog, doon daw ito nakikitulog sa kwarto ni Neri ng 2 gabi. Nagsalita naman si Dane at sinabing habang nasa bed siya ay nasa sahig naman si ate Neri niya, naiiyak daw siya nung matutulog na siya kasi naalala niya na nilalablab niya si Ma'am Ruth pag natutulog sa gabi. Natuwa naman si Ma'am Ruth at Neri sa sinabi ni Dane, sabi ni Neri na hindi kasi pwedeng i-hug siya ni Dane kasi nakikiliti siya. Nilinaw ni Ma'am Ruth na ayaw matulog ni Neri na may katabi kasi nakikiliti ito, kaya ang ginawa ay bumaba na lang si Neri sa sahig at si Dane na lang ang sa kama. Tinanong ni Ma'am Ruth si Dane kung namiss ba nito na ilablab siya at agad naman tumango si Dane. Ayon kay Ma'am Ruth na very good daw itong si Dane at hindi daw ito umiiyak na hinahanap sila. Agad naman sumabat si Dane sa mama niya at sinabing umiiyak pa rin siya kapag wala sila na mga magulang niya. Natawa na lang si Ma'am Ruth at sinabihan si Dane na okay lang at least nakauwi na sila at magkasama na ulit sila. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.